natin ang ating pong pangkaraniwang pagpupulong ng kagalang-galang na Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating kagalang-galang Danilo Lalunya Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay tumayo. Sa pong magalang na pagbati sa atin pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating mga bisita mula sa Sadiko at saka sa Kisilkuan. Sa ating pong kalihim, sa ating pong mga kababayan. Ang ating pong regular na pagpupulong ay pamumunuan ng ating kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po muna sa ating minamahal na Presiding Officer, Vice Danny, sa ating pong mga kagalang-galang na Konselang Bayan, good morning po. Sa ating Secretary to the Sangguniang Bayan, Sec Bong Tadike. Ganun din po sa ating mga staff, sa ating mga bisita. Simulan po natin ito sa isang panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we gather here today, we pause to acknowledge you. Thank you for bringing us together and for the opportunity to share our ideas, our concerns, and our hopes. Be with us in this plenary session. Help us listen with open hearts, speak with kindness, and work together with respect. May everything we do today be guided by integrity and a sincere desire to serve others. We place this time in your hands. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ang pag-awit ng lupang hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, etos ng sigatanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa gagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin, lupa ng araw ng warhabing pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang inigaya ng pagkay mag-amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa mga kasamaan ko pong kagalang-galang na konsehal, itaas po natin ang ating kanang kamay para sa Counselor's Creed. I am a Philippine Counselor mandated by law to enact measures and ordinances that read down to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act. As I tread the pathways of the local legislations, may the Almighty guide my mind and my heart that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Magandang umaga po sa inyong uli. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kasamahan, sa ating pong kalihim, ang pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Brown out. Hey, sound. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang CP po ng ating katitikan ng pangkaraniwang pulong, kasama na po ang tala-arawan ng Sangguniang Bayan na ginanap po ng Pebrero 23, 2026, ay naipadala na po sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Kung kaya ito po ay hinihiling ko na po sa pamamagitan po ng ating kagalang-galang Veronica Masangkay na mapagtibay na po. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kagalang-galang Presiding Officer, Vice Mayor Danny Liwanag, Sec Bong,
sa akin pong kapwa miyembro ng Sangguniang Bayan, sa lahat po ng mga panauhin. Magandang umaga po sa ating lahat. Hinihiling ko po kung wala na pong pagtatama, paglilinaw at pagwawasto na mapagtibay na ang minutes ng atin pong nakaraang pagpupulong. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo, Madam Ribi. Meron po tayong panauhin po, ayon po sa resolution po na minungkahi po ng ating kagalang-galang Sander Sandro, na maimbitahan po ang mga internet cable providers, kasama na rin po ang Kiselco, at lahat po ng meron pong mga kuryenteng dumadaloy po sa bayan ng Tagkawayan. Nandito po ang Sadeco, andito po ang Converge, andito rin po ang Kiselco, PLDT meron na. Andito na rin po ang PLDT. Kagalang-galang ng tagapangulo. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Pansamantala po nating suspend ang ating panloob na patakaran para po mapagbigyan ng ating mga panauhin. Maraming salamat po. Mungkahi pong pagsamantalang pagsara ng ating suspension. Sorry. Suspension of the rules, seconded by Konsehale San Buenaventura. Gusto pala English, Konsehala Reby. Is there any objection? There's none. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, at magandang umaga po sa ating lahat, Secretary Bong at mga kasama, at sa ating pong mga bisita. Kaugnay po ng may ilang buwan na kahilingan po ng inyong lingkod na maimbitahan po ang mga internet providers and Kiselco, sang-ayon na rin po sa ating pag-oobserba at mga kababayan na nagtatanong patungkol po sa bagay ng mga spaghetti wires or tangled wires sa bayan ng Tagkawayan ay marinig po natin ang tugon ng ating pong mga bisita. Ginoong Tagapangulo, maraming po salamat. Pagtawag sa ating mga bisita para sa kasagutan na maaaring itanong ng ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, Sekbong. Tinatawagan po kagalang-galang ng tagapangulo ang representante po ng Converge. Pwede po sa unahan. Pagkilala po sa representative ng Converge. Bago po ang lahat, malinaw po ba sa ating mga bisita ang kadahilanan ng imbitasyon ng Sangguniang Bayan? Malinaw po? Okay po. Proceed po. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Muli po, maraming salamat, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Danny Liwanag. Sir, magandang umaga po sa inyo. Doon na po ako sa rektang tanong po. Sa party po ninyo, na may maintenance po ba ang mga tangled wires ng Converge? Considering po sa akin pong pagkakaalam ay meron kayong third-party providers at yun po ang narinig kong feedback kung kaya't hindi daw po kayo, hindi ko po siya kino-quote official, na makapag-maintain sapagkat mayroon po kayong third party na dapat nagme-maintain. Unang tanong po yun. Pangalawa, pwede po bang malaman on record, black and white po tayo, kung na-maintenance po ninyo ang inyong mga tangled wires, ay pwede po ba kaming makahingi ng kopya para naman po pag may nagtatanong sa amin na taong bayan, ay maipapakita po namin na na-maintenance ninyo. Pangatlo po, sa hanay po ng engineering department ng LGU, sa akin pong pagkakaalam ay nakakakuha po kayo ng permit na kayo po ay ini-inspeksyon
ng Engineering Department, sang-ayon na rin po sa Republic Act 7925 kung kayo po ay nakakakuha po ng permit sa bayan ng Tagkawayan. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Ito ay sa Dico, ano? Converge. Converge, please. Pakilala po muna kung ano po ang posisyon sa Converge. Sir, yung iba naman po, sir, nami-maintenance na namin. Utay-utay Pwede po. pong makilala namin ang tagapagsalita ng Converge. Magandang umaga po. Ako po si Nolan Balani. Isa pong technician ng Converge. Nolan Balani, technician. Please go ahead. Ako naman po si Winifredo Avenue sa pong right of way na Converge Optimus. Ano na nga po, hindi po nila yata pakinig. Ako po si Winifredo Avenue sa pong right of way ng Optimus Converge. Optimus Converge po. Sa pong right of way. Sino po ang lalaksan mo. Sino po ngayon ang sasagot doon sa tatlong katanungan 1, 2, 3 ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro sa inyo pong dalawa? Si Sir Balani po. Sige sir, please go ahead. Sir, about dun, sir, sa mga linya po namin. Bali, sir, utay-utay po namin na mini-maintenance. Itinataas po yung mga mabababang linya. Mr. Balani, kayo po ang opisyal na tagapagsalita ng Converge? Hindi po, sir, eh. Ay, paano po kayo naipadala dito? Ala. Pinadala lang po ako dito, sir. Oo. Technician lang po ako, sir. Ayun na nga po. Technician. Magiging opisyal po kasi ang inyong tugon kung kaya't naitanong ko po yung kung kayo ang opisyal na tagapagsalita ng Converge. So sa mga kagalang-galang na sangguniang bayan, baka ma-compromise lang ang Converge ay hindi naman siya yung lihitimo na kinatawan. Kaya nga ang pagkakabanggit ko kanina, kung siya ay lihitimong kinatawan ng ay empleyado lang naman po ng Converge. So ang kanyang sasabihin ay hindi rin naman po natin pwedeng gamitin para sa commitment ng Converge. Ano po? So, kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Minumungkahi ko po muna na magkaroon po tayo ng 5 minutes na recess para mapag-usapan ko kung kinakailangan nating ituloy po ang ating mga katanungan. Maraming salamat po. 5 minutes recess. Maligayang pagbati mula sa matatag, marangal at magiliw na bayan ng Tagkawayan. Ang Tagkawayan ay isang first-class municipality ng Quezon Province. Kami po ang nagsisilbing gateway ng Calabarzon at Bicol Region dahil kami ay nasa tri-boundary ng mga probinsya ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa lawak na 53,435 na hektarya ng land area, base sa 2024 data, ang aming populasyon ay umaabot na sa 54,709 na mga residente na kung tawagin ay Tagkawayanin. Ang aming munisipalidad ay binubuo ng 45 barangays. Alam niyo ba na ang pangalang Tagkawayan ay nagmula sa salitang taga-kawayan o from bamboo, bilang pagpupugay sa nakasanayang paggamit ng kawayan ng mga unang nanirahan dito ng mga Aitas o Agnas. Patuloy ang paglago ng aming ekonomiya. Mayroon na ngayong 1,188 na rehistradong business establishment dito na nagbibigay ng mahigit 1,985 na trabaho sa mga Tagkawayanin. Kasama na ang dalawang malalaking fast food chains, ang Jollibee at McDonald's. Dahil dito, lumalaki ang gross sales, capitalization at revenue ng LGU. Malaking bahagi ng ating labor force ay nasa agriculture at fishery sector na may 65.45%. Ang services at new renewal businesses sector ay may tig 17%. Isang malaking tagumpay ang pagbaba ng poverty incidence mula 20.9% noong 2018 at naging 4.3% na lamang noong 2021. Patuloy pang pinahuhusay ang access sa basic utilities
95.5% ng mga households ay may access na sa elektrisidad, habang 92% naman ang may access na sa tubig. Patuloy din ang pagtiyak na maganda ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng 49 public schools, 4 na private schools, 4 na technical vocational schools at 1 tertiary school. Higit ding pinagaganda ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Maria L. Elizar General Hospital, isang tertiary level government hospital dito sa Tagkawayan. Sa kasalukuyan, mayroon na ring 125 health personnel sa public at private sectors sa nasasakupan ng ating bayan. Upang mapabilis ang transaksyon, isinasagawa naman taon-taon ang Business One-Stop Shop para sa mabilis na pagkuha at renewal ng business permits. At dahil sa mga patuloy na pag-unlad na ito, nagkamit ang Tagkawayan ng iba't ibang mga awards sa mga paligsahan sa lalawigan ng Quezon. Pinagtibay natin ang paghahanda laban sa mga natural disasters. Mayroon na tayong 38 public evacuation centers, 5 ambulances at 2 fire trucks. Mayroon din tayong 226 trained responders at gumagamit ng Smart Infocast para sa mabilis na weather at disaster advisories. Ipinatutupad din ang sanitary system para sa waste segregation, recycling at material recovery. Gumawa rin tayo ng LGU website para sa easy access sa impormasyon at serbisyo. 53% ng mga residente ay may access sa internet at marami ng free wifi sa mga barangay. Nagkaroon din ng mga online payment facilities para sa mas mabilis na transaksyon. Ang pinakabagong inobasyon ay ang eConnect, kung saan pwedeng i-convert ang plastic bottles sa Wi-Fi access sa isang pampublikong pasilidad ng isa sa mga barangay ng Tagkawayan. Ang lahat ng mga datos na ito ay sumisimbolo sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan. Sa tulong ng ating punong bayan, Mayor Luis Oscar P. Eleazar, Vice Mayor Danny Liwanag at ng Sangguniang Bayan, at lahat ng katuwang sa serbisyo upang makamit ang mas matatag, marangal at magiling na bayan. At para laging okay sa TK. Mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, sa ating pong mga bisita, tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Ating pong kalihim. Mr. Chair, tayo po ay huminto kanina tungkol po sa pagpapaliwanag po ng Converge. Ngayon po ay tayo po ay recess ay nag-imbita na po ang kanya pong sasabihin, kagalang-galang Sander Sandro, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo Vice Mayor Danny Liwanag. Yun po ang aking pong opinion, ay naandito na rin po ang ating mga bisita. Bagamat maganda po yung pinupunto na kung sana'y naandito rin po ang Quezon para magkaroon po ng deliberation nga. Akin pong stand ay kung masasagot na po nila yung ilang katanungan at may compare po natin kapag naimbitahan po natin ang Quezon na sabay po sila. Yun po ang aking opinion. Marami po salamat, Ginoong Tagapangulo. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Maraming salamat po. Magmumungkahi po ako na mapag-usapan po ito kagaya kanina no tayo magkaroon ng recess na sa level po ng komitiba, at kung maari po ay naandito ang Kiselco at ang tagapagsalita ng Converge, dahil kanina po ay nabanggit nung ating panauhin si Mr. Balani na parang kulang po yung kanyang kaalaman para masagot yung ilang mga katanungan natin. Kaya po minumungkahi ko na may pagpaliban po ngayong araw na ito dahil hindi rin po sapat at kompleto yung masasagot ng ating mga panauhin. Salamat po. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay ang pagpapaliban at pagpasa sa committee level ng usapin. Sino po ang pumapangalawa?
Pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar at kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Karagdagan, kagalang-galang Konsehal Bomel de Vera. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Sa mungkahi po ni kagalang-galang Veronica Masangkay na maging committee, ito po ba ay as a whole o committee ba lang? Depende yun sa chairman ng committee. Kung as a whole or only members of the committee. Sa ngalan po ng Komitiba ng Environment Protection and Natural Resources and Energy, siguro po ay hinihiling ko po na as a whole na lang. At meron po akong standard na day ng aking committee hearing. Ito po ay Tuesday. Pero kung inyo pong mamarapatin para po tayo ay kumpleto, kung inyo pong papayagan ay bago po sana mag-session. Kung inyo pong papayagan. Inandun ng aking reminders Salamat po. na kapag Monday nyo isinasabay ang committee hearing, huwag kayong magdami kasi inaabot tayo ng 11 plus. Pagkayang pagod na rin ang utak nyo, isip nyo sa katatanong sa mga bisita, naiepektuhan yung ating sesyon. Una, sa oras, dapat ay nakatakda tayo sangayon sa ating IRR ay alas 9. Minsan natutuloy tayo 11:30. So, may mga oras na nakukuha ang committee hearing. So, please be remind na kung Monday, sinabi nyo before, ay di make it 7:30 to 8:59. Tama, Konsehal Jojo, no? May nataas ka kanina, Konsehal Jojo. Maraming salamat po. Kagalang-galang na Pangalawang Punong Bayan. Kagalang-galang Konsyal Sander Sandro na nandito na rin lang, ay palagay ko po siguro isang tanong lang ang pwedeng may tanong ho sa mga nandito. Pabor din naman ako na ibaba sa committee po yung usapin. Kaya nga lang, pagkakataon na rin siguro na malaman natin kasi pwedeng dumating yung pagkakataon na pag nandito po yung mga kinatawan mismo ng management ng bawat provider, ay pwede nilang sabihin na meron naman silang maintenance na ibinababa, na order na maintenance. Ngayon, pwede nating tanungin sila mismo kung meron nga hubang ipinag-uutos o patakaran ang management ng bawat isa na dapat talaga mini-maintain po yung kanilang mga cables na dapat hindi mga nakalawit, dapat nakaayos. Yun lamang po siguro ang aking gustong itanong sa mga kinatawan ng bawat cable providers. Kung meron talagang order sa kanila na regular na i-maintain yung mga cables ng bawat kumpanya. Salamat po. Sapagkat tayo po ay may magkaibang version ng mungkahi at ang unang motion ng kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay ay nasang-ayunan o napangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Rachel at kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. So naroon po ako sa punto ng pagtatanong ng sino ang tumututol. Kagalang-galang Konsehal Rachel. Mr. Presiding Officer, since ito po ay napukpukan na kanina, Hindi pa. Yung motion. Hindi pa kasi nag-entertain ang presiding officer ng karagdagan. Okay po, sige po. Butuhan na lang. Thank you po. Meron po bang tumututol? Sa mungkahi ng kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay na pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel at kagalang-galang Konsehala Tilit Guban, kagalang-galang Konsehala Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Ako po ay hindi sumasang-ayon sa akin pong personal na opinion. Andiyan naman po ang ilang internet providers. Maliban po ang kinukonsider ay yung sa Converge. Ginagalang po si Konsehala Reby Masangkay doon.
andyan po ang ilan nating bisita, baka naman masasagot ang ilang katanungan at hindi rin naman po nasasayang ang patawag po sa kanila. Personal na opinion ko po, Mr. Chair. Maraming po salamat. So, we have to divide the house. Sino po ang tumututol? Tinutulan po ang pagbabalik o under the committee hearing ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. So, pinagtitibay po natin na ipagpaliban ang pagtatanong sa ating mga bisita para sa panibagong pagpapatawag under committee meeting to be scheduled by our chairman, Konsehala Rachel Eliasar. Magandang umaga po muli, kagalang-galang na tagapangulo. Sa ngalan po ng ating pong kagalang-galang Vicente S. Lumbidas the Fourth, tayo po ay may pag-uusapan po na hinggil po sa mga barangay budgets. Ito po ang Barangay Tunton SK Annual Budget Calendar Year 2026, Munting Parang Annual Budget Calendar Year 2026, Munting Parang SK Annual Budget Calendar Year 2026, Mansilay Annual Budget Calendar Year 2026. Ito lang po ay mga urgent na Memorandum of Agreements. Sa ating masipag na kalihim, Sorry po. ipagpapanahin mo po ang aking pag-awat sa iyong pagbabasa ng ating mga agenda sapagkat atin pong napagtibay ang pagpapaliban ay atin pong pinamamayagan na makapunta na sa kanilang opisina ang ating mga bisita. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa imbitasyon ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. Sa susunod po. Sa ating pong kalihim, please proceed. Ipagpamanhin po at nauna yata po yung calendar of business. Anyways po, ulitin ko lamang po, meron po tayong nakahayin na for approval po ng Tunton SK na Annual Budget Calendar Year 2026, Munting Parang Annual Budget Calendar Year 2026, Munting Parang SK Annual Budget Calendar Year 2026, Mansilay Annual Budget Calendar Year 2026. Meron po dito pong resolution po para po sa kapasyahang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan kagalang-galang Luis Oscar T. Eliasar na lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit of Tagkawayan, Quezon at sa PhilTech Institute of Arts and Technology Incorporated o PIAT kaugnay sa pagpapatupad ng on-the-job training ng kagawaran ng edukasyon DepEd at maging epektibo mula sa pagkakatibay hanggang sa pagsapit ng katapusan ng termino ng punong bayan sa Hunyo 30, 2028. Meron din po ditong resolution pong isa pa, a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliasar, Municipal Mayor in behalf of the Local Government Unit of Tagkawayan, Quezon, to sign into a Memorandum of Agreement with the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, and represented herein by its Regional Director Barry Archua, Doctor of Medicine, intended for the implementation of a supplementary feeding program and milk feeding program. At meron din po akong tinanggap po na liham o memorandum mula po sa Department of Interior and Local Government. Ito po ay tungkol sa subject, invitation to the 2026 National Women's Month Celebration Kick-Off Ceremony. Ito po ay magaganap po sa March 6, 2026 from 9 a.m. to 2 p.m. po. Siguro po ay bibigyan lang po tayo siguro po ng ni Ma'am Benyabon ng kung ano. Yun lamang po, kagalang-galang na tagapangulo at mga kagalang-galang na konsehal ng bayan. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli. Kahilingan po ng mga barangay na mapagtibay ang annual budget ng Barangay Tunton, Sangguniang Kabataan for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 372,532.83 centavos. Barangay Tonton SK Annual Budget
pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Muntimparang annual budget for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 4,398,451.02 centavos. Barangay Muntingparang annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Ganun din po, Vice, ang Muntimparang annual budget for calendar year 2026 ng Sangguniang Kabataan na nagkakahalaga ng 439,845.10 centavos. Barangay Muntingparang SK annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Mansilay annual budget for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 3,803,729.31 centavos. Barangay Mansilay annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Salamat po. Yung may sagot na ba? Yung seminar wala? OJT? Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Tagapangulo. Masyado pong magaling yung nasa likod ko, ipagpamanin po ninyo. Ako po ay magpapasok ng isang kapasyahan na nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, Kagalang-galang Luis Oscar Til Ilyasar, na lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit ng Tagkawayan, Quezon at sa PhilTech Institute of Arts and Technology, PIAT, kaugnay sa pagpapatupad ng on-job training, OJT, sa kagawaran ng edukasyon at sa pagiging epektibo mula sa pagpapatibay hanggang sa pagsapit ng katapusan ng termino ng punong bayan sa Hunyo at 30, 2028. Mungkahi po para sa Memorandum of Agreement between PIAT and our Honorable Mayor Carlo de Ilyasar, seconded by our Honorable Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin po itong pinagtitibay. Dahilan po sa wala po yung ating may agenda pa tayo, kagalang-galang Konsehal Revie Masangkay. Meron pa isa. Tatanong kasi si Konsehal Joel kung other matters na. Meron pa daw isang agenda. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Sa ilalim po ng Komitiba ni Consport Salumbides, isang resolusyon, a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliasar, Municipal Mayor in behalf of the Local Government Unit of Tagkayan, Quezon, to sign into a Memorandum of Agreement with the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, are represented herein by its Regional Director, Barry R. Chua, intended for the implementation of Supplementary Feeding Program, SPP, and Milk Feeding Program, MFP. Hinihiling ko po na ito ay maaprubahan. Salamat po. Mungkahi po para sa authorization na MOA between the SWD Regional
4A, and Mayor Carlo Eliazar. Pinangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na rin po itong pinagtitibay. Sa atin pong, ang atin pong pansamantalang committee sa rules ay nagdideklara po ng other matters na. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Honorable Vice Mayor Danny Liwanag. Ako po ay mag-aakda na isang resolution na humihiling sa ating Congressman Attorney Mike Tan through DPWH na kung pwede pong masimento yung parte ng Lagpan sa Barangay Magsaysay dahil sang-ayon sa kapitan ng Barangay Magsaysay ay nakausap na daw ho nila yung mga landowners na dati ay hindi sumasang-ayon para mabigyan sila ng right of way. Pero dahil ho nakausap na nila at pumapayag na daw ho, kaya ako humihiling sa ating kagalang-galang na Congressman Mike Tan through DPWH na sana po mapaglaan nila ng pondo para masimento po yung kalsada na yun. Yun lamang po. Resolution po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez ay pinangangaluahan ng kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero at Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Bago tayo mag-proceed doon, ang nauna kasing history doon sa karsada, ito daw ay pribado. So kung meron ng, noon kasi napa-aproban ito ng kagalang-galang Konsehal Bicoy Salamat, kaya lang bumalik at medyo hindi yata na ano yung, yun nga, yung right of way. So siguro ngayon na merong right of way na, so baka naman ma-aprobahan muli na mapapundohan ng kagalang-galang Congressman Mike Tan through DPWH. Kagalang-galang Konsehala Revy Masangkay. Maraming salamat po muli. Nung pong kahapon, araw po ng linggo, March 1, nagkaroon po ng pagkakataon na makadalo tayo sa opening po ng celebration ng Fire Prevention Month na kasama po natin ang ating minamahal na Vice Mayor Danny Liwanag. At may kahilingan po ang tanggapan ng Bureau of Fire Protection na makapag-akda ng isang resolution sa atin pong Tagkawayan Water District na resolution na humihiling sa Tagkawayan Water District na makapaglagay ng fire hydrant sa Barangay Magsaysay para po sa pangangalaga sa kaligtasan ng mga mamamayan. Dahil noon pong nakaraang buwan ay nagkaroon ng isang insidente na sunog at nahirapan po ang ating mga bombero na mapasok po yung mga iskinita. Kung kaya po humihiling na malagyan at least po 2 fire hydrant sa Barangay Magsaysay. Salamat po. Mungkahi po para sa ating Bureau of Fire at sa ating Tagkawayan Water District. At sa Tagkawayan Water District para sa nabanggit na 2 fire hydrant ay pinangangaluahan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ang mungkahi po ay ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Thank you po, Mr. Chair. Ito po isang kahilingan ng Barangay Santo Niño 1 at Santo Niño 2, Santo Niño 1 at Manato Central. Kung natatandaan po ninyo, nung nakaraang taon, ito po ay naiayos na yung kanilang kalsada at ito pong tag-ulan ay lubhang nasira. Kaya ang inyong pong lingkod sana ay nagmumungkahi na maging priority naman po ito ng ating pamahalang bayan na may ayos. Yung area po na
ano bang sitio yun? Yung sa may kay Tatay Tito, ex-Kapitan Tito. Aranda. Anak, Ilocanuhan. Yun po, Mr. Chair. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Bumil de Vero na ang kalsada na nagdudugtong sa Barangay Santo Niño Uno at Barangay Manato Central via Sitio Ilocano, somewhere in the Barangay Santo Niño Uno, ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, atin na ding pinagtitibay. Address po yan sa pamahalaang bayan sa ating kalihim. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. Ako po ay nag-aakda ng isang kapasyahan na humihiling po sa ating punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar, na malaanan po ng pondo yun pong isang barracks ng ating mga kapulisan doon po sa nasasakupan ng Barangay Rizal sapagkat wala daw po silang maayos na palikuran at saka wala daw pong supply ng tubig. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Resolution po para sa ating mahal na punong bayan, para sa PNP substation sa Barangay Rizal ay pinangangaluhan ng kagalang-galang. Dahil wala pong pumapangalawa, ay atin na pong isinasara ang mungkahi. Pinangalawahan naman po ito at pinangatluhan ng 3, 4 pa. Natutulog. Lahat na, pinangalawahan po ng lahat ng Sangguniang Bayan. Gagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat po, kagalang-galang na presiding officer. Ako po ay nag-aakda na sa resolution, siguro po sa engineering office na po. Gawa ng, alam naman ho natin na nag-uumpisa ng magpa-repair ng mga nasirang kalsada ng ating pamahalang bayan. At nakita ko nga po dun sa, nagsimula po sa Mansilay, ano po, ang akin lamang po kasi sa dami na nagtatanong kung kailan tatambakan, ay baka ho makakahiling sa ating municipal engineer na baka may schedule po ng pagpapatambak, ano po, para ang isasagot na lamang po ay naka-schedule na pong lahat, kumbaga pagkatapos ito yung barangay nyo naman. Para, ang hirap din ho kasi yung sumagot pagka may nagtatanong. Baka sala pa ang sagot. Sala ang pizza. Sasabihin, mayabang ang konsehal na ganito. So, mungkahi po ng ating kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso para sa ating municipal engineer na mabigyan ng kopya ng kanilang schedule ng pagpaparepair ng ating barangay roads ay pinangangaluhan po ng lahat ng kagalang-galang na Sangguniang Bayan nang walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Honorable Vice Mayor Danny Liwanag. Sir, hingi lang sana ako ng update sa ating RHU kung kailan po magkakameron ng mga maintenance drugs kasi maraming nagtatanong bakit hanggang ngayon March na parang wala pa rin dumarating na ipinamimigay ng mga maintenance drugs sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Tagkawayan. Yun lamang po. Mungkahi po ng paghingi ng kasagutan sa RHO kumpara sa schedule ng maintenance medicine ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Clarification. Baka sa aking po ay masasagot ko na. Dito po ay naitanong ko na rin kay Doc Kevin Matundan kung yung maintenance medicine po ay kung kailan dadating. Ito daw po ay nanggagaling sa DOH. So wala pa pong ibinababang maintenance medicine kaya hindi pa po tayo makapagbigay ng eksaktong schedule kung kailan dadating at kung meron na po o wala. Salamat po, Cons. Joel. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez.
Thank you po, Vice. Kaya ko lang ho na itanong yun. Wala ho ba budget ang ating local government pambili ng mga ganyang gamot para kailangang hintayin natin ang tulong galing sa DOH? Yun lang naman po. Thank you very much po. So padalhan na rin siguro natin pagtatanong ang RHU para doon sa ikalilinaw. Gusto kong sagutin, kaya lang hindi naman ako yung tamang sir. So yung pong katanungan ay isa ng resolusyon sa ating kagalang-gala, sa ating pong kalihim. Forbidding pa daw. Ayan. Anyway, nandun na yung resolution, wala namang problema, baba lang. So malaman natin yung kasagutan. Kung forbidding, March na ngayon. Dalawang buwan na natin. Bumagyo? Kagalang-galang, Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Ako po humihiling, nagpapasok ng isang resolution na makausap ang mga taga DPWH regarding dun sa school ng Barangay San Isidro Elementary School. Ito po, Mr. Chair, ay napuntahan na, nabisita na ng taga DP. Ang sabi po sa kanila ay repair 3 million. So, nagwo-worry po yung mga teacher ngayon dahil may information pong hindi na daw po matutuloy. So, kaya po nagpapasok ko ng resolution ng isang paglilinaw sa taga-DP na kung ano pong status na ng proyektong ito. Resolution po para sa ating Port District Engineering Office para sa kalinawan ng status ng Barangay San Isidro Elementary School ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Regarding po doon sa sinabi ko kanina, parang hindi pa ho yata napapangaluhan ng kahit sino. Napukpukan na natin kasi indirect naman yung invitation lang at hindi naman debatable yung at nilinaw lang naman ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar, walang intention na kabaliktaran doon sa gusto mo mangyari. Thank you po, Vice. Nilinaw din lang naman ng kagalang-galang Konsehala Revy Masangkay na forbidding at iniintay ang advice ng Provincial Health Office ba yan sa kagalang-galang? May mga sinusunod na proseso kaya wala namang problema. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Sa kadahilanan po sa nakararami po kanina at na-move po na ipatawag sa committee level ang tinalakay po natin, ay magalang po akong humihiling at nagpapaalala sa chairman po ng nakakasakop sa usapin na baka po pwede ring talakayin na po ang isang pending ordinance po na ang inyo pong lingkod ang proponent regarding po sa spaghetti wires and tangled ordinance dahil sa legal basis naman po sa aking pagsisiyasat, LGU can pass local ordinance against spaghetti wires at may mga halimbawa na rin po, halimbawa po ng mga LGU and cities na nakapagpasa na rin po ng ordinansa patungkol po sa usapin. Magalang po akong humihiling sa chairman po ng committee. Magalang na kahilingan sa ating committee chairman at saka nilang mga committee member na kahilingan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Noted na lang natin, Sec. Kagalang-galang Konsehal Revy Masangkay. Maraming salamat pong muli. Para po sa agenda sa susunod na session natin sa March 9, para po sa second reading ng ordinansa po tungkol sa employment ng ating mga kababayan na wait na po. Ito.
For second reading po, isang ordinansa na nagtatakda ng patakaran sa pag-iempleyo ng mga dayuhan at pagbibigay prioridad sa lokal na manggagawa sa mga dayuhang negosyo, komersyal na establishmento at industrial plant sa bayan ng Tagkawayan. For second reading po sa March 9, tapos po sa hapon ay committee hearing sa ganapong ikadalwa ng hapon dito po sa session hall na ang mga aanyayahan pong panauhin ay ang atin pong MLGOO, DOLE, kung mayroon po, PESO, BPLO, PIO, kung may DTI po, at kung meron din po tayong local chamber of commerce o yung pong business association, representative po ng may mga proposed solar plant dito po sa bayan ng Tagkawayan. At kung meron din po na labor groups o workers association, ganun din po ang Liga ng Barangay, sa pamumuno po ni ABC, Kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. At kung meron din pong samahan ang civil society or academe dito po sa ating bayan ng Tagkawayan na mapadalhan po ng sulat para po yung binubuo nating ordinansa ay maikonsulta po sa mga sumusunod. Sa March 9, sa ganap na ikadalwa ng hapon dito po sa ating session hall. Maraming salamat po. Wala na yata. Wala na yan. May mga ano pa po tayo? Karagdagang nais pong talakayin? Bago po tayo magsara? Kung wala na po, ay iminumungkahi ko po na itindig na ang ating pagpupulong sa araw na ito. Salamat po. Mungkahi po ng pagtitindig ng ating pagpupulong ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong. Ganap 15 to 11. 11 tama, no?